Yes, good morning, church. Maganda at mabiyayang Sunday morning to everyone. Yan. Kayo po ba ay blessed today? Amen. Sino dito ang blessed? Shout amen. Salamat sa Panginoon, and also thank you for giving us this day. Once again, it's good to be in the house of the Lord. Amen. Wala na pong pinaka mainam na lugar at safest place kundi ang tahanan ng Diyos. Amen and amen. At tayo po ay nasa ika-3 linggo na ng buwan ng Abril. Ang bilis ng panahon, ano? April, ilang buwan na lang po ang lilipas. Pasko na naman. Excited na ba kayo sa Pasko? Ako, excited na eh. And of course, gusto nating batiin muna lahat ng mga nanonood sa atin online. Thank you for joining us today. Masaya po kami na kayo po ay kasama namin, and welcome po sa Solution Grace Church. At kami po ay nagpapasalamat dahil naaabot po kayo ng aming broadcast. Of course, binabati natin lahat ng mga nanonood sa atin sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel, and of course sa ating TikTok. Anong tawag doon? Account din ba yun? TikTok account? Yan. Salamat po. At dumarami po ating mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay sa atin via TikTok. And of course, mga nanonood po sa atin sa Apple Podcast at sa Spotify, maganda at mabiyayang umaga po sa ating lahat. And my name is Laverne Ducot. Ako po ay sasama at sasamahan kayo sa loob ng kulang-kulang 1 oras. At napaka-espesyal po ng araw na ito because today we are celebrating the faithfulness and the awesome grace of God, of course, of our Lord Jesus Christ. Every Sunday po yan. At actually, every day. We should celebrate God's goodness every day. At speaking of God's goodness, gusto nating batiin na happy birthday si Kuya Eman because he's celebrating his birthday today. So happy birthday po kay Kuya Eman. Siya po isa sa mga manggagawa natin sa media. At salamat sa Panginoon. Also, we would like to thank the Lord. Kami rin po ay nag-celebrate ng aming 28th anniversary kahapon ni Mrs. Kaya si Mrs. po ay 28 taon ng napakapalad. Amen. Hindi, ako yung mas pinagpala talaga because ako po'y binigyan ng may bahay na mapagmahal. Hindi lang sa akin, obviously. Salamat sa Panginoon. At sa aming mga anak, and of course, siya po una sa lahat ay mapagmahal at nagmamahal sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Amen. Kasi kung hindi po tayo tumatanggap ng pagmamahal sa Diyos, wala tayong tatanggapin at maibibigay na pagmamahal sa ating kapwa, sa asawa, sa mga anak, sa mga kaibigan. But praise God. Naalala ko lang po, maisingit ko lang, no? At sa mga magulang, maganda pong panawagan, naalala ko na ako po yung mga edad 7 o 8. Nahuli ko yung mami ko, 3 a.m. Nung nagising ako, nakita ko siya, pinagpipray niya ako pala, nakaganon siya sa ulo ko. And then the following morning, sabi ko sa kanya, Mami, nakita kita kagabi nakaganon ka sa akin. Ano ginagawa mo? Pinagpipray kita. Actually, gabi-gabi pinagpipray kita, sabi ng mami ko. Anong pinagpipray mo? E di yung buhay mo at saka yung mapapangasawa mo. Sabi ko, as early as ganun pinagpipray mo na, wala pa sa isipan ko yan. 7 taon 8 taon And praise God, yun pala, totoo, na we need to pray for our children. Kasi yung pong pag-aasawa ay commitment po yan. Hindi lang sa inyong magiging kabiyak. Ito rin po yung commitment natin. Kung maayos po inyong samahan, maapektuhan din po ng pwedeng mabuti o masama ang inyong mga anak. And of course, makaka-apekto rin po ito sa inyong pamumuhay sa araw-araw. But praise God, for the past 28 years, kami po ay biniyayaan din ng masisipag at mababait na mga anak. At sila po ngayon ay kaagapay na namin sa buhay at sa ministeryo. And of course, kay Mami So, salamat for supporting me. Kasi mahirap sa pastor pag hindi po sumusuport ang asawa. Ibang tipong pag niyaya mo sa church, sumama ka. Asawa ka ng pastor May mga ganun pong kwento talaga. Pero ako po talagang, praise God, I'm so blessed. And of course, I'm so blessed having you, church, to be being part of our lives. Kasi kayo po ay nagpapatingkad din sa aming bawat linggo. So, palakpakan natin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Amen.
At sa mga kaibigan na binigay po sa amin. Ako, napakaganda pong pag-usapan yan, pero may mas maganda pong pag-uusapan tayo ngayong umagang ito. Ang ating buhay bilang na kay Kristo. Amen and amen. At napakaganda po ng ating mga inawit kanina. At pinapasalamatan natin ang Panginoon for the songs na niline up na ating praise and worship. Of course, ito po yung napapanahon. Hindi kami nag-usap. At naikwento lang ni Aves after na nag-practice sila. And of course, yung panguna ni Brother Joel kanina, hindi kami nag-usap. Pero may kinalaman po sa mga pag-uusapan natin mamaya. I believe it's the Holy Spirit that leads us sa ating mga tatalakayin sa umaga po ito. So I'm so excited na simulan na po natin. But of course, as we move on, tayo po muna yung manalangin. Church, let's pray. Aba, we thank you so much dahil hindi po nauubos sa aming pagkamangha sa iyong mga ginagawa sa aming mga buhay. At dalayan ko po na patuloy mo kaming pamanghain sa aming mga gagawin sa umaga pong ito as we listen, Lord, to your word that will be given sa amin, Panginoon, through me. Use me as your mouthpiece. Panginoon, pagyamanin niyo po ang mensaheng ito. At dalayan ko po sa iyong biyaya ay mailahad at maipahayag ko po na maayos ang iyong salita na siya pong magpapalaya sa aming mga kaluluwa. At magbibigay po, Panginoon, ng sapat at higit, Panginoon, o higit pang kapahayagan sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong iingat sa aming mga kaluluwa at pagtuturo ng mga bagong kapahayagan sa aming mga buhay. And we thank you, Father God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Siguro po, simulan natin ang ating kwentuhan, no? Ating pag-aaral ay matanong ko po kayo, gaano po ka-importante sa inyo ang salitaan ng tao? Ibang tipong pag nagbitaw po siya ng salita, ito po ba'y mahalaga po sa inyo? Para sa akin po kasi napakahalaga ng salita. O, pangako, pwede natin sabing pangako. Dahil kapag meron pong nangako sa akin at nagsalita, talagang pinahahawakan ko yun. Siguro nasanay ako nung ako'y bata pa, yung aking mga magulang, pag nag-iwan sila ng salita sa akin, pinanghahawakan ko po talaga. Pag nagsabi yung daddy ko at saka mami ko nung araw na, sa linggo, mamamasyal tayo. Talagang tinatatak ko sa ano yun. Tama ba yung term na yun? Itaga mo sa bato. Tama ba yun? Pag sinabi mo itaga mo sa bato, dapat matutupad. At salamat sa Panginoon, pag nangako po yung mga magulang ko, tinutupad po nila. Dumarating lang yung mga pagkakataon na hindi nangyayari dahil sa mga pagkakataong hindi may iwasan. Pero mas marami po sa kanilang mga pangako ay talagang natutupad. Kaya, especially yung daddy ko, nung siya pa yung nabubuhay, pag yan po inangako na darating sa ganitong oras, naku, sobrang very on time po yun. Kasi si daddy, ang kanya pong work ay collector sa yung kanilang office before, kung alam niyo yung Good Shepherd Memorial Plants. Yung mga memorial plants, uso nung araw eh. So yan, early in the morning, umaalis na yan at talagang naniningil. Yung mami ko naman, nasa the same office po sila, pero ano po siya, isa sa mga managers nung office po nila. Meron po sinisingil si daddy, hindi niya talaga masingil sa oras na yon. Sabi nung, and then nagkita sila, sabi ganun, hindi kita masingil sa mga araw pag pupunta ako sa bahay ninyo, alas 10, wala ka na. Sabi nung sinisingil ni daddy, gusto mo akong singilin. Ako makakarating ka na alas 5 na umaga. Aba, wag mong challenge si daddy ng ganun. Dumating si daddy dun sa bahay, alas 4 pa lang. Kaya sabi ko, pag-usapang oras, alam ni Avis ito eh. Yung lolo niya talaga namang very punctual si daddy nung siya po ay nabubuhay. So sa akin din po, napakahalaga ng salita dahil ito pong mga salita at pangako binibitawan natin sa ating mga kapwa, ito yung humuhugis kung paano tayo pinapaniwalaan at pinagkakatiwalaan ng ating mga kapwa-tao. Hindi po ba? At gayon din po sa ating Diyos kung bakit ako po ay lubusang nananampalataya at nagtitiwala sa kanyang mga salita. Dahil bagaman sabi po ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, hindi bagaman, ito ay isinulat ng Panginoon. Sabi niya in John 14:29, isinulat ko na ito, nang sa gayon kapag nangyari na, maniniwala ka. John 14:29. And now I have said this before it comes, that when it comes to pass, you will believe, or you may believe, sabi ng ating Panginoong Jesus.
At marami pong pagkakataon na yung mga nakasulat sa Biblia talagang na namalas ko at I believe namalas din po ninyo na nagkakatotoo patuloy sa ating mga buhay. And that's why ako po ay pinangahawakan ko po ang salita talaga ng Panginoon. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, "For all the promises of God in Christ are yes and amen." So talagang mapapanghawakan po natin. At sabi pa ni Apostol Pablo, "Let your yes be yes and your no be no." Pag nag-iwan po kayo ng salita sa kapwa, ninyong, sino mang kausap po ninyo, maganda po talagang tutup din po ninyo. At naalala ko nung araw, nung ako po'y naghahanap buhay pa at nagmi-ministeryo po sa isang radio station, marami kaming mga invitation sa iba't ibang mga churches. Hindi pa po ako nagpapastor noon. Kada linggo may mga invitation ako at may mga pagkakataon na nai-invite po ako and then nare-realize ko, sana pala hindi na lang ako pumayag. Yung iba sobrang layo, yung iba naman parang hindi maayos yung nag-invite sa'yo. Kaya lang, since meron ako iniwan na salita sa kanila at nangako na ako, tinutuloy ko pa rin. So, palabra de honor kumbaga. Pag meron po akong iniwan na salita, para hindi ako nasisira, ika nga doon sa kausap ko, at ayokong ituring akong mga, kasi ang termino namin dito nung araw, pag hindi ka tumutupad sa usapan, drawing ka, architect ka. Di ba? Ganon di ba yung nyo? Turing niya sa mga tao. So ako ayoko na sasabihan na ganon. Pag umuo ako, kahit na hindi ako komportable dito sa inuohan ko, pinupuntahan ko pa rin po. At ganyan din po kami sa mga anak namin. Hindi man po kami perpekto, pero marami rin pong mga pagkakataon na hindi kami nakakatupad. Pero as much as we can, tinutupad natin. Kasi ito nga po yung humuhugis sa atin. Bilang mga magulang kung tayo po'y papaniwalaan at pagtitiwalaan na ating mga anak. At ganyan din po sa ating Panginoon. Marami po siyang sinabi na talaga pong binibigyan po niya ng bigat. Kaya naman, ako po, ang akin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi lang po ako basta sumusunod sa Kanya. Because pinaparangal lang ko yung Kanyang mga bawat salita na binibitawan. So malaking bagay po na alamin natin sa umaga pong ito kung ano pong kaibahan ng pagsunod sa pagbibigay ng parangal sa nagbibitaw na kanilang pangako at mga salita. Kung kaya't gusto ko lamang pong ipahatid sa inyo at bigyan po ng konting pagtalakay kung bakit po ako bilang isang pastor, sa panahon po natin sa ngayon ay talaga pong marubdob na akin pong pinahawakan na tayo po talagang babalikan ng Panginoon. And alam niyo po ba, kada pinag-uusapan po itong topic na ito about the rapture of the church, marami pong hindi talaga nag-a-agree na sa atin bilang isang church. Marami na rin pong bashers. Pero sabi ko, hindi, tutuloy natin because I believe, pag sinabi ng Panginoon, it will come to pass. So, ang atin pong message for today, binigyan ko ng titulo na, of course, ating theme, my God, my Abba, trusting God in uncertain times. So, pag meron ba tayong pinaglalagakan ng isang pagkakataon na hindi tayo nakatitiyak, paano natin panghahawakan ang pangako sa atin ng Diyos? How to trust God in uncertain times. So ngayon po pag-uusapan natin kung paano ang tama natin pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. At mainam po na panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. And bago natin pag-usapan at dadaanan ko ng konti yung kung bakit tayo ay, ako personally, at sinasama ko ang ating church ay marubdo po naniniwala na darating ang panahon na muli po tayong babalikan ng Panginoon. Of course, this is our question for today. How will you demonstrate your love for God? By obeying His commands or by honoring Him? So mamaya po alamin natin what's the difference between obedience and honoring. It's two different words. Pero pangkaraniwan ng mga churches ngayon, nasa obedience. Wala pa akong problema sa obedience, pero i-define po natin mamaya what is really obedience. And ano pong kaibahan niya sa honor, giving honor doon sa taong nangangako sa atin. So ako po, going back sa atin po pinag-usapan kanina, bakit sobrang marubdob para sa akin at pinapaniwalaan ko po at pasensya na kayo, no? Ako po ay with all love and respect po sa inyo, pero gusto ko po hindalin sa katotohanan that indeed Jesus will come back again for us. To receive us, sabi ng John 14:23, John 14:3, na siya po'y magbabalik at tayo po'y kanyang kakalingain na and we shall be with Him forever. Now, let me give you this verse, or these verses, found in John 14:2-3. Because sabi po ng Panginoon dito, in my Father's house are many mansions. Mansions, mga kapatid. And then sabi niya pa dito, if it were not so,
Kung hindi raw po totoo, I would have told you. I go to prepare a place for you. After po ma-resurrect ng Panginoon, He stayed with His disciples for 40 days. Naalala niyo yung kwento natin noong nakaraan? At siya po ay sumandaling umakyat sa piling ng kanyang ama. Dahil sabi ng Panginoon, I go to prepare a place for you. Then, verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there may be also. Dahil kung sabi nga nung kantang sinulat natin, gusto ko kung nasaan ako, nandun ka rin. Ganun po kabuti ang Panginoon. And that's the best thing that will ever happen sa ating mga mananampalataya, to be with the Lord forever. Now, marami po nagtatanong sa akin, bakit sobrang sure ka? Pero ang dami ko po napapanood, mga kilalang mga pastor ngayon. Dadaanan ko lang po itong rapture, hindi po ito yung ating main message. Pero pag-usapan natin, bakit sobra akong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon that there will come a time that Jesus will come back again for us. It's because ang mga ilan po sa mga rapture verses is found in 1 Thessalonians 4:17. Pero basahin natin until 18 and 16. Na kung saan, ito po yung pangkaraniwan binibigay ko mga talata sa inyo. And let me read this verses muna. For the Lord Himself, that's Jesus, will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Verse 17, then we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Verse 18, therefore comfort one another with these words. Let's go back to verse 17. Yung pong word dito, let's have a word study. Yung words na caught up, that's harpazo. Harpazo. Sabihin nyo nga po, say this with me, harpazo. May dia, harpazo. Now, sinasabi ng iba, wala namang rapture sa Bible. Wala po talaga. Yung word na rapture, taken from the Latin word rapturo, ibig sabihin the snatching away. Now, church, bakit ko pinahahawakan talaga that this is physical snatching? Alam niyo sa Tagalog yung snatching? Dukot. Kaya po yung apelido namin, biblical. Kaya pala, nilagay kami doon at talagang ang atin pong panawagan ay talagang ipagkalat yung rapture because biblical pala yung apelido namin. Dukot tayo po dudukutin ng Panginoon mula sa mundong ito. Amen. Ngayon, naiinggit kayo. Ang ganda ng apelido ko. Ano? Sige, maganda na apelido nyo. Rayo, Flores. Maganda naman talaga. Para sa amin. Actually, yung iba nga nagtatanong sa akin, yung middle initial ko, M. Laverne, M. Dukot. Tinatanong nila ako noong araw, ano yung M mo? Di Mando. Pero M po talaga yung ano ko, yung middle initial ko. Pero hindi po Mando, ha? Huwag nyo na itanong. Hindi rin kagandahan eh. Sabi ko, Panginoon, ba't ganun? Yung apelido ng daddy ko sa nanay niya, Kizon. Ganda. Sabi ko, sana yun na lang tinamaan eh. Yung apelido ng mami ko sa nanay niya, ay hindi, baliktad, babes. Ang apelido ng daddy ko sa nanay niya, Garcia. Tapos yung apelido ng mami ko sa nanay niya, Kizon. Parehas maganda. Inilagan. Pero yung pala may purpose because gagamitan ako ng Panginoon about the message of the rapture of the church. Now, going back, ito pong word na caught up. Anak, pakiayos kapag nagkaganon yung words na caught up. Nasaan sige, Aves? But naging iba yung font doon. Now, would you believe na in the New Testament, meron na rin po mga na-rapture? Para lang po mapagtibay natin. At ito po yung dahilan kung ba talagang naniniwala ako kasi may mga nagsasabi, yung caught up dito, hindi siya physical caught up. But this is physical caught up. Tayo po ay i-snatch ng Panginoon dito sa lupa. And we will be with the Lord forever. Tayo po muna makikipag-ugna, pagkita, imimit natin ng Panginoong Jesus sa alapaap. And then, after which, dadalhin na tayo sa piling niya. So that's the rapture of the church. Jesus will be coming for us, His church. Now, going back sa akin pinag-uusapan kanina, would you believe that even po si Philip at saka si Paul, sa kanilang buhay, at mababasa po natin ito sa New Testament, sila rin po naranasan po nila yung rapture. Pero mas maganda po yung rapture na ating kakaharapin.
Because si Philip, nung siya po ay nagbaptize sa isang eunuch, nilipat siya bigla ng Diyos from this place to another place. Ganon kabilis. In a twinkling of an eye. Alam niyo po yung twinkling of an eye? Sa isang kisap mata. Mabilis po iyon. So, pag nag-rapture, pag ganuot, ang masakit dito, pag gano'n mo, ako na lang. Hindi. Lahat tayo magkikita-kita. Okay, pakita natin yung verse. Pwede na, Kuya Jet? Now, so ibig sabihin, pinagyayaman po natin dito, ba't pinaniniwalaan natin at pinapaniwalaan ko? Because nangyari na po before, may peg na, may hugot na. And even po in the Old Testament, nangyari na rin po ang rapture. Now, bakit hindi natin papaniwalaan na magkakaroon po talaga ng rapture? Because as I've said kanina, nangyari na rin po ito kay Philip in Acts 8:38-40. Ito po yung kwento, maiksing kwento. Let's start with verse 38. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more. See, nawala po siya, and he went on his way rejoicing. Verse 40, but Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Let's go back to verse 39. Let's have a word study once again. Come, yun dito po, tingnan natin yung word na caught away. In Greek, that's also harpazo. To seize, to catch away up, to pluck, pull, take by force, to snatch out, or snatch away. Pero siya po inilipat lang sa isang lugar. Tayo po hindi ganon. Tayo po ay makikipagkita sa Panginoon sa alapaap. And then, we shall be with the Lord forever, sabi ng 1 Thessalonians 4:18. Now, as I've said kanina, si Pablo rin po, naranasan din po niya na rapture. Kasi yung word po na rapture dito, ay yung word na harpazo, makikita rin po natin. In 2 Corinthians chapter 12, verses 3-4, and I know such a man. Paul here was referring to himself, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. Verse 4, how he was caught up into paradise and heard expressible words which is not lawful for a man to utter. Now, basahin natin once again yung verse 4. The words caught up, that's also harpazo. To seize, to catch away up, to pluck, pull, take by force. So, church, kaya mainam po na maintindihan natin talaga. Kung nangyari na ito before, it will happen once again. At yung pong rapture na mangyari sa atin, mas mainam po yun because we shall be with the Lord forever. Now, para po sa mga baguhan natin kasama at mga nanonood online, what's the difference between the rapture of the church and the second coming? Once again, paalala lang po ito. Yung rapture is Jesus will be coming for us. And then, naniniwala sa pre-trib. After 7 years, dito sa lupa may tribulation, pero tayo po, after 7 years, sa piling ng Panginoon dun sa langit, mararanasan po natin ikakasal tayo sa Panginoon. And of course, the Bema Seat of Christ, pagbibigayan po ng mga gantimpala sa langit, rewards. Wow, 7 taon, ganun po yung ginagawa natin doon. Bababa po ang Panginoon, that's the second coming. So if the rapture is Jesus will be coming for His church, yung second coming naman po, Jesus coming with the church. Touchdown, Mount of Olives. Kaya po sabi ng 1 Thessalonians 4:17, sino ang para-rapture? Then we who are alive and remain shall be caught up together with them. So that's harpazo. So this is the rapture of the church. Pag tayo po'y binaba na, kasama ang Panginoon, touchdown, Mount of Olives, that's the second coming. Kasama na po tayo nun. Colossians 3:4, when Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. Wow. So tayo po kasama ng Panginoon, pag bumaba po siya dito, talagang magkakaroon po tinatawag na Armageddon. Wala tayong iaambag doon. Taga-cheer lang tayo, pinapalakpakan natin ating Panginoong Jesus. Kung paano po niya talaga lilipulin itong Antikristo na nanlinlang sa buong mundo. So, hindi po yun ang pag-uusapan natin. But of course, going back sa ating tinatalakay, bakit gano'n na lang po ako nagtitiwala that Jesus will come back again for us? Because nangyari na po ito before. At inaantabayanan po natin, in our lifetime, I believe that we are the rapture generation. So,
Ako po, paano ko inestima ang ating Diyos? At pag-uusapan natin, ako lang po ba ay sumusunod sa Kanya? O ako po ay binibigyan ko ng parangal ang nagbibigay ng Kanyang mga pangako at salita? Dalawang bagay po pag-uusapan natin eh. So going back to our question, how will you demonstrate your love for God? By obeying His commands or by honoring Him? So kayo, church, paano niyo po ba pinapakita sa Diyos ang kapahayagan ninyong pagmamahal sa Kanya? Kayo po ba basta sumusunod laang? O tayo po sumusunod laang sa Kanyang mga pinag-uutos? O tayo po yung nagbibigay ng parangal doon sa nagbigay ng utos? At ito po may reflection din, may kapahayagan din, may revelation din, o manifestation kung paano po natin kinakatagpo ang ating mga magulang. May sinasabi lang po si Ate sa baka yung ibang nanonood ko, akala nyo ba't ako biglang gumaganon eh. Yan. May inaayos lang. Okay. So ngayon po, pag-uusapan natin, dali anak nahihila eh. Kaya inaayos ko eh. Nahihila eh. Mahirap gumanon, no? Thank you. Ngayon pag-uusapan natin, bakit kailangan po natin maunawaan, paano ba tayo nakikipagniig sa isang Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako? Gaya po na sinabi ko kanina, napakalaking bagay po sa akin ng mga salita. Dahil yung mga salitang binibitawan po na aking mga kausap, doon natin sila ini-estima eh. Doon natin sila kinikilala at pinagkakatiwalaan. At ako po talaga, pag meron akong kausap na talagang sunod-sunod, na hindi tumutupad sa kanyang sinasabi, ang hirap na ibalik yung tiwala, ba? Di po ba? Parang, ang hirap talaga. Pero ang Panginoon po natin, of course tayo po, lahat ay guilty po dito. Hindi po tayo, propensity po ng tao, hindi tayo tapat sa ating mga sarili. At lalo tigit sa ating mga kausap. Pero buti na lang, church. Buti na lang ating Ama sa Langit tapat sa Kanyang salita. At pwede natin panghawakan ang Kanyang salita in uncertain times. Kapag kayo po ay tinatawag ng Diyos sa isang bagay na parang hindi ka sigurado, pero kapag ang Diyos ang tumawag po sa inyo, masasabi nyo talaga na hindi po kayo mapapahamak dahil lang nagsalita, nag-iwan na Kanyang pangako ay tapat at dakila. Kaya nga natin kinakanta yung dakilang katapatan. Di po ba? Ang lahat ng tao marahil ay pumalya na sa atin. Hindi na tayo nagtiwala pero meron tayong isang pwedeng pagkatiwalaan. At sa pamagitan po nito, atin pong pagyayamanin ng kwento sa umaga pong ito na kung saan ang ating Panginoon mismo ang nagbigay ng paalalang ito sa atin. So pag-usapan po natin muna what is the difference between obeying and honoring. To obey means to do as one is told. So, ibig sabihin, kaya siya sumusunod, may mga utos. While to honor means to do even without a commandment. So, ito yung nag-extra mile. Kahit hindi mo inuutusan, may ginagawang mabuti. So, tayo po bilang mga magulang, ang sarap ng gano'n sa mga anak, ano? Hindi masarap sa mga anak yung inuutusan mo yung mga magulang, inuutusan ng magulang kaya ng mga anak. And then yung mga anak, pag inutusan, nagiging paniki. Alam mo yun? Pag inutusan mo, bumili ka nga, ba't ako? Nagiging paniki. Masarap yun sa mga anak yung parang, anak, daddy, okay na. Akong bahala sa'yo. Yeah, ako natutuwa. Pasensya na po kayo, na ipagmamalaki ko lang ang aking mga anak. Salamat sa Panginoon. Minsan, hindi pa tapos yung ano mo. Yung expectation mo, mas matinding binibigay. Diba? Ganon, ang sarap na meron kang mga anak na hindi lang basta, hindi lang basta sumunod. Kasi may mga ganon eh. At ganon din naman po tayo minsan sa Diyos. Basta magawa lang. Ako ayoko ng ganon eh. Ang tawag doon ay, anong tawag po doon? Mediocre. Nagjo-joke. Diba? Mediocre. Ayoko na ganon yung bang tipong, okay na yan. Payag po ba kayo? Ako po, I praise God for the praise and worship team. Alam niyo, by the grace of God, ito po yung pagmamalaki ko. Hindi po matagal mag-practice ang ating praise and worship team. Matagal na sa kanila 2 oras. Alam niyo kung bakit? Ang praise and worship team po natin, gusto nila excellence. Alam nila ang difference ng practice sa rehearsal. Ang practice ginagawa sa bahay. Nagpa-practice kayo mag-isa. Pagdating dito sa church, nagre-rehearse na lang sila as a band. Kaya po, pag sila po ay nagre-rehearse dito,
1.5 hours, pinakamatagal 2 hours. Yun ang aking paalala kay Aves. At nakakatuwa po dahil alam nila na kahit hindi po sila, wala na akong sinasabi, pagbutihin nyo, mahuhusay po talaga. Because they are striving eh. They are striving for excellence talaga. At bilang mga musicians, talagang re-respetuhin mo sila. And praise God, meron tayong mga bagong musicians na kasama dito sa ating praise and worship team. Alamin ninyo kung sino yun. I-welcome natin sila sa mga darating na panahon, of course. So bakit? Because kahit hindi mo sila binibigyan ng mga bagay na mga kautusan, nag-extra mile sila. And I believe that's honoring. Alam niyo kung bakit hindi honor yon? Kasi meron silang pagbibigay parangal doon sa kanilang Diyos na sinasamba. I praise God for the praise and worship team na ating church. And of course, the media. Kasi hindi po magandang tunog nila kung hindi makikipagtulungan ng media. At dito po sa church natin, we praise God, magkaibigan ng media at saka ang praise and worship. Na pangkaraniwan sa mga church, hindi naman lahat, pangkaraniwan lang. Lagi pong may sigalot ang media at saka ang praise and worship team. Pero dito po magkakaibigan. Praise God. Di ba mga anak? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So this is honoring yung ating Diyos na sinasamba. Because sabi ko sa kanila, hindi kayo naglilingkod sa akin personally. Hindi talaga, hindi. Ako rin ay naglilingkod sa Panginoon. At talagang dapat malinaw sa atin, paano ba tayong naglilingkod sa Panginoon? So pag-usapan na natin. At ngayon po, binigay ko na sa inyo kaibahan ng definition ng obedience sa honoring. Once again, to obey means, pakilagay nga mga anak sa screen natin, to do as one is told. So kaya sila sumusunod dahil may kautusan, may utos. To honor means to do even without a commandment. So I believe ito yung mga tao na nasa ilalim ng biyaya, purong biyaya ng Diyos. Yung mga sumusunod laang, dahil may kautusan, ito yung mga nasa mixture. Hindi po tayo ito. So alamin natin, mula po sa kasaysayang ito na ibinahagi sa atin ating Panginoong Jesus, bilang mga nasa biyaya, na i-exceed natin yung obedience na pangkaraniwan po sa maraming churches, ito lagi ang pinaka-DDN. Obedience for you to be blessed. Hindi po. Kaya tayo nag-obey believing that we are already blessed. Amen. Amen. At tayo sa kabutihan ng Diyos, hindi ka lang nag-obey. Milalagpasan mo pa yon. Ini-exceed mo pa yung expectation ng Panginoon sa'yo. And then sabi ng Panginoon sa'yo, that's my boy. That's my girl. Amen? So pag-usapan na po natin ito. Matthew 19:27. Then Peter answered and said to Jesus, see, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have? Alam niyo po mga kapatid, kung kayo po ay kagaya ni Pedro, sinabi niya sa Panginoon, Lord, wala na akong aasahan. Wala na po kami aasahan. Lahat, ikaw lamang po ang aming kinikilala. At sa iyo lamang kami umaasa. Alam niyo, maganda po bilang mananampalataya, humantong tayo sa ganitong uri ng kaisipan. Diba sinasabi niya, Lord, lahat po kayo na sa buhay namin. Alam niyo, matatagpuan niyo yung mga sarili ninyo, kahit po nagkakagulo sa labas ng mundo, kasi hindi naman tayo talaga tigang mundo eh. Pero sinasabi mo, Panginoon, ikaw ang aking pag-asa. Alam mo, gagaan ang buhay natin. And, isa pang bagay, meron po ipinangako ang Diyos sa mga taong kagaya ni Pedro. Sabi niya in verse 28, still with Matthew chapter 19. So Jesus said to them, actually, sinasabi niya dito yung kanyang mga disipulo, assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Verse 29, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive 100-fold. Wow. And inherit eternal life. Tayo po ito, church. Amen. Yung matipong wala ka na inaasahan. Lord, ikaw lang talaga. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Di ba sabi ni Brother Joel kanina? Pinaalala sa atin that God will never leave us nor forsake us because we shall receive 100-fold. Hindi lang po 99-fold, 100-fold. Pastor, marami na po akong folds dito. Hindi yun po ang pinag-uusapan natin. Hindi po mga fold skins, ha? And inherit eternal life. Wow. Praise God. Nakakatuwa po ang Panginoon. Napakabuti niya.
So ibig sabihin, makakaasa po tayo pag siya nangako, hindi po siya talaga magpapabaya sa atin. Amen, church? Now, meron tayong mga sasagutin na mga katanungan. Actually, 2 katanungan po ito eh. Matthew 20 verse 16. So the last will be first and the first last. For many are called but few chosen. Kasi pag binabasa natin ito, ano ba ibig sabihin ng Panginoon sa kwentong ito? At alam ko po na ibigay ko na po ito, but meron po mga bagong kapahayagan sa mga baguhan nating mga kaibigan na sinasamahan tayo sa ating pananambahan. So the last will be first and the first last. For many are called but few chosen. Alamin natin. At ito po yung pinagyaman ng Panginoon sa isang napakagandang kasaysayan. Sulong po tayo. Once again sa ating question, how will you demonstrate your love for God by obeying His commands or by honoring Him? So church, I believe and I pray after this message, mag-iiba na po yung ating pananaw. Akala natin yung obedience, no? Napakalaking salita. But mas malaki po dyan yung salitang honor. Giving honor. Hindi lang doon sa commandments, but to the commander Himself. Siya ang nagbibigay. Amen, church? Matthew 20 verse 1. Let's start with this verse. For the kingdom of heaven is like a landowner. Yung landowner po, it's a type of our Lord Jesus Christ. So, lagi po pag nagbabasa kayo, you have to see Jesus in the scriptures. Who went out early in the morning to hire laborers for His vineyard. Yung laborers naman po dito sa ating kwento ay, it's a type of us, type of mga mananampalataya. Okay, malinaw church ha? Sundan niyo po ako. Kahit na maidlip kayo, at least nasusundan niyo po ako. At sa mga nanonood online. So, sino yung landowner? Singular. Si Jesus. Sino yung laborers? It's a type of us, Christians, okay? Verse 2, now when he, the landowner, had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. So meron po siyang mga nakita mga manggagawa. At ito po ay ginroup niya. So ito yung tinatawag the first group. Para ba mga Dats Entertainment nung araw, alam na Ate Jackie. Alam mo ba, abutan mo ba yung Ate Jackie? Nabalitaan ko lang kay Mrs. yun. Merong nung araw, di ba, ang Dats Entertainment, Monday to, gumagano si Sister Sally. Halata mo nag-Dats Entertainment. Mukhang sinusundan si Kuya Jerms, ah. Di ba, merong Monday group, may Tuesday group, may Wednesday, may Thursday, may Friday group. Tapos yung Sabado, all together now yun, di ba? Sila na yun. So, ito yung first group. So, when he had agreed with the laborers, ito yung first group. Ano po yung agreement nila? So, magtatrabaho kayo sa akin for a denarius a day. Yung pong isang denaryo, it's a day's wage. So, good for one day talaga siya. So, dito, pwede nating isipin na nung niyaya itong mga laborers na ito, sabi ng mga manggagawa, dapat meron tayong agreement. Magkano ibabayad mo sa amin? So, hindi sila basta pumayag. So, they agreed. So, the landowner, agreed with the laborers. So, meron silang kasunduan. So, hindi siguro pumayag dito yung mga manggagawa na magtrabaho kayo sa akin, hindi sila pumayag. Dapat anong deal? So, isang denaryo for a day. So, nagkasundo sila. And then, the landowner sent them into his vineyard. So, pinagtrabaho na siya doon sa kanilang vineyard. So, that's a denarius a day. So, ito yung, para maalala nyo po kunwari, magkano ba minimum ngayon? Ate Chip, may idea ka sa minimum? Magkano ba minimum? Kasi maximum ang sweldo ni Ate Chi. Hindi niya alam ang minimum eh. Amen! Kunwari sa panahon natin, 600. Tama ba? Apes, magkano minimum? 695? Mababa pa rin bigay ko, no? 695 o 700 na lang. So ito yung, kunwari ako yung landowner, kinausap ko kayo, first group, okay tayo sa 700. Okay po kayo. Pumayag kayo. And then, I've sent you away. Nagtrabaho na kayo sa vineyard ko. So nagkasundo sila. So itong first group may kasunduan with the landowner. Isang denaryo. Tatrabaho kami. Then, verse 3, and he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. So may nakita pa siyang iba pang mga magagawa. Sabi nga in verse 4, and said to them, you also go into the vineyard and whatever is right, I will give you. So they went.
Wala na po silang usapan dito. Ano po yung ano lang pinahawakan po ng mga laborers sa landowner? Whatever is right, I will give you. Wala silang pinag-usapang amount. Malinaw, church. Basta sabi nila, okay, magtatrabaho kami. Pero sabi ng landowner, whatever is right, I will give you. And then, verse 5, again, he went out about the 6th and the 9th hour. So, dalawang grupo po yung kausap niya dito. And did likewise. So, ang sabi niya, whatever is right, I will give you. Hindi na po nagreklamo itong 6th and the 9th hour group. And about the 11th hour, ito na yung pang-5 sa grupo. Alam niyo, church na yung 11th hour, group tayo. Tayo nasa last generation, nasa 11th hour, pa 12 o'clock na. Tayo po'y uuwi na with the Lord. Amen. Woo. Lapit na yon, nasa 11th hour na. He went out, the landowner went out and found others standing idle and said to them, why have you been standing here idle all day? So ito po yung mga, hindi mga pinagkatiwalaan. Wala mga landowner na nagtawag, na in-invite silang magtrabaho. Sa kanila, nakatambay lang silang ganon. Siguro ito yung talagang walang nakita sa kanila na kakaiba. Walang mga it factor baga. Pero alam niyo po ba, sa mata ng Diyos, kahit wala kang it factor, kapag may nagsasabi sa'yo, wala kang kwenta, pero sa Diyos, may kwenta ka. Kung ang tao po hindi ka nakikita, pero sa Diyos, kitang-kita ka niya. Because in God's eyes, you are so precious. Sa mata po ng Diyos at sa mata ng ating Panginoon, ikaw ay mahal at mahalaga. Ang ganda nun, ha? Mahal at mahalaga. So sabihin nyo nga po sa sarili nyo, ako ay mahal at mahalaga. So ibig sabihin, ikaw ay may kwento at may kwenta. Sinasabi ng ibang tao, wala kang kwentang tao. Huwag kayong mag-i-amen dun. Amen? So may kwenta ka, sabi mo sa katabi mo, may kwenta ka. Ang dami mong kwento eh. Ha? Maganda yung mga kwento ng buhay natin. Then verse 7, they said to the landowner, to him, because no one hired us. Wala ang kumukuha po sa amin. Now, the landowner said to them, you also go into the vineyard. So, wala na pong hindi na sila in-interview. Bagaman siguro, pwedeng sabihin mo yung landowner, sandali lang, bakit nakatambay lang to dito? Walang kumukuha sa kanila, pero yung landowner, wala nang pakialam. Wala na silang pinag-usapan. And then sabi nung landowner, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive. Nakita niyo yung difference kanina nung second group, third hour hanggang sa ika-fourth? Whatever is right, I will give you. Pero dito kakaiba yung 11th hour. Whatever is right, you will receive. So, malinaw sa mga taong ito na kagaya po natin nasa biyaya, ano po tayo? We are just recipients of God's grace. Let God be the blesser and us be the blessed. And whatever is right, you will receive. So lahat po ng tinatanggap natin, yun po ay marapat sa mata ng Diyos. Amen, church. So napakaganda po, napakagandang paalala ito sa atin. Okay? Whatever is right, you will receive. So wala silang pag-uusap. So sino lang bang po ang may kasunduan sa mga grupong ito? Na magtatrabaho kami, pero kailangan meron pong amount. 1 denary. Sinong grupo yon? The first group. Okay? The first group. Now, tingnan natin itong 5 groups of laborers in the vineyard para makita natin yung groupings po nila. The 6 a.m. or the first hour group. Yung pagtatrabaho po kasi sa Israel nung araw, nag-start ng 6 a.m. ganun kaaga until 6 p.m. 12 hours. Haba, ano? And then, the 9 a.m. or the third hour group. The 12 noon or the 6th hour group. The 3 p.m., that's number 4, the 3 p.m. or the 9th hour group. And the 5 p.m. or the 11th hour group. Itong 5 p.m., kung hanggang alas 6 po ang trabaho, gano'ng katagal sila nagtrabaho? 1 oras na lang. Grabe, 1 oras lang. Sarap nun, no? Now, tingnan natin kung gano'ng katagal yung mga pagtatrabaho ng bawat grupo. Laborers' hours of work. Number 1, yung first group, nagtrabaho sila from 6 a.m. until 6 p.m. That's 12 hours.
So ilan po ang how much po yung kanilang pinagkasundoan ng landowner na magtatrabaho kayo for 12 hours? 1 denary. Sa panahon natin, 695 minimum. Pero ginawa ko ng 700 kasi galante ako eh. Ikalawa, 9 a.m. till 6 p.m., that's 9 hours. Number 3, 12 noon until 6 p.m., that's 6 hours. 3 p.m. 6 to 6 p.m., that's 3 hours. And of course, yung last group, 5 p.m. until 6, that's 1 hour. So yung, tingnan natin yung number 1 at saka number 5. Yung number 1, meron pong, siguro pwede natin sabihin may kontrata, meron silang kasunduan with the landowner na 1 denaryo babayad mo sa amin, ha? Each. Babayaran mo kami. Nagkasundo sila. At pagdating po sa number 2, yung 9 a.m. until 6 p.m. until 4, actually hanggang 5, wala na po silang kasunduan. Ang sabi po ng landowner doon sa 9 a.m., 12 noon, at saka 3 p.m., whatever is right, I will give you. Samantala sa number 5, yung last group, sabi ng landowner, whatever is right, you will receive. Iba ang sinabi niya doon. Matthew 20 verse 8, so when evening had come, ito na, the moment of truth. The owner of the vineyard said to his steward, and I believe yung steward dito is the Holy Spirit. It's a type of the Holy Spirit. Call the laborers and give them their wages beginning with the last to the first. So ito na, bigayan na ng sweldo. Sarap nito, ano? Siguro sabi ng mga manggagawa, ayos. Pero sabi nung landowner, unahin mong tawagin yung pinakahuling grupo, the last group. Yung number 5. So ngayon, tinawag na siya. Pero mga kapatid, alam niyo po yung number 5, balikan natin yung kasaysayan kanina. Sino yung number 5 kanina, the last group? Ito yung mga grupong walang nag-invite sa kanila. Walang nagtiwala. Wala sila silang kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Nandun na sila mga tambay. Siguro habang nag-uusap sila doon, walang tumatanggap sa atin, pero merong nag-invite. Alam niyo po ba, God is using the small things to confound the mighty. Tayo po yung mga nasa biyaya eh. Alam niyo, pag inamin natin sa Diyos, Lord, I am 0, you are 100%. Alam mo po, nung si Abraham kinilala niya ang Diyos bilang mighty God, when he was then Abram, wala pong dumating na anak sa kanila. Walang Isaac. Pero yung moment na kinilala niya si God bilang the Almighty God, kasi pag sinabi natin mighty God, pwedeng kinilala lang niya ang Panginoon, 70% you, 30% me. So meron pa siyang ambag. Wala pong dumating na anak sa mag-asawang Abram at saka Sarai. Pero nung nag-iba na po ng isipan, nagkaroon na ng metanoia itong sa Abraham, at nakita niya ang kanyang sarili bilang walang kakayahan, at nakita niya ang Diyos na siya lamang ang may kakayahan at kapangyarihan, at tinawag niya ang Diyos, hindi lang basta mighty God, but Almighty God, dumating na po ang promised child sa kanila. So tayo po bilang mga nasa biyaya, bakit nakikita nyo, ang dami yung mga tinatanggap ng mga bagay na hindi tayo karapat-dapat? Because nakikita natin ating mga sarili, walang kakayahan, pero ikaw, O Diyos, ikaw ang aking nag-iisang source of my provision. So, ibig sabihin, inaamin mo sa Diyos, wala ako, Lord, ambag sa lahat ng bagay sa buhay ko. Amen. You have to see yourself bilang ganun. Huwag niyo po sasabihin na, oo, meron akong blessings, merong grace, pero marami rin naman akong pinundar. Hindi po ganun ang tunay na nasa Panginoon. Lahat po ng mga pagpapala natin, mula simula hanggang kaduluduluhan, it's all by grace. Dapat ganun ang mentality natin. Naalala ko po pag may mga iling interview na nagpakita na kanilang mga bahay. Marami mga artista ganito eh. At even noon, meron din mga mananampalataya nakikita ko sa television. Pag tinanong nila, ang ganda ng bahay mo. Paano nangyari yan? Ano yan? Bunga ng pawis at sinamahan ng konting dasal. Konti lang. May pawis eh. Delikado yun. Dugo at pawis pa nga, sabi ng iba eh. Kaya pagpasok mo sa bahay, medyo malansa amoy eh. Dugo't pawis eh.
Pero nung kami ay, praise God, malalaman mo talaga yung umaasa sa biyaya. Nung pumunta po kami sa bahay ng ating mga kaibigan na sila Sister Sally at Brother Joel. Nung tinanong namin, kaganda ng bahay ninyo. Alam niyo, simple lang po sagot nila at makapangyarihan. Biyaya ng Diyos. Biyaya talaga ng Diyos. Nung araw, naririnig ko po sa mga nauna sa akin, pag sumusulat sila ng kanta, at ako sumusulat ng kanta, siguro ginaya ko nilang, sinasabi nila, pag sumulat ka raw ng kanta, 90% perspiration, 10% inspiration. Hindi na ako naniniwala doon. 100% inspiration galing sa Diyos lahat yun. Kasi naniniwala ko lahat ng kanta natin, Brother Joel, even po yung kanta nyo, at yung kanta nila Kuya Makoy, matagal na kinakanta sa langit, pinahiram lang sa atin dito. Ibinulong lang sa tenga natin, tapos matagal na yun. Pinahiram lang. Actually, marami tayong kanta. Dapat may royalty rin si King David eh. Yung iba kinokopya sa Psalms eh. Pero wala naman tinatanggap na royalty. Kami po kasi, bilang mga composer, meron kami tinatanggap sa PhilSCAP na royalty every April. PhilSCAP, ayan, April na, paparamdam po ang inyong lingkod. Meron kaming card. May card ka na, Brother Joel? Si Aves may matatanggap na. So, doon po binibigay yung aming mga royalties. Yung kung gaano karami yung pumasok na mga kanta, and then may certain amount po na nilalagay doon. Blessing po yun sa mga composers. At nabibigayaan din po ako doon. Praise God. So, naniniwala ako, hindi po 90% perspiration and 10% inspiration, 100% inspiration because I believe na wala ako talagang iniambag doon. It's all by His grace, all for the glory of God. Amen. But God, sabi ng 1 Corinthians 1:27, but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. So God is using the little things like me to confound the mighty. Wow. Mas gusto ko yun. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, hindi naman ako mag-maintain nito eh. It's all about you. At mas madali po ang buhay ko. Amen. Sa pang verse, 2 Corinthians 12, verse 9. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So the more po natin pinagmamalaki, salungat sa ginagawa ng mundo ngayon, pinagmamalaki ng mundo ngayon, ang dami mga contest o competition sa television, di ba? Mga Pinoy idol, ipiflex mo yung husay mo. Pero tayo po, if you want the power of God rest upon you, boast in your infirmities. Pag malaki mo yung kahinaan mo, Lord, mahina ako dito kasi malakas ka. Amen. Lahat po ng gawin natin, ganun ang sistema. Panginoon, kinikilala ko. Whenever I write a message or gumagawa po ng song, sinasabi ko, Lord, kayo magsusulat, hindi ako. Vessel niyo lang po ako. At pag kayo po'y tinanong, ibigay niyo ang papuri talaga sa Panginoon. Paano mo nagawa itong napakagandang kantang ito? Sabihin niyo lang, biyaya po ng Panginoon. Yun ang totoo, mga kapatid. Tayo po'y pinili lang ng Diyos bilang kasangkapan niya para maisulat po o makagawa kayo ng isang mga masterpiece po ninyo. Obra maestra ninyo. Pero galing po sa Diyos yun. Bakit ang dami mong pera sa bangko? Biyaya ng Diyos. Pero tayo po'y pinagyaman ng Diyos hindi para maging greedy. Binigyan tayo ng kapasidad na maging mayaman to be a blessing to others. You are blessed to be a blessing. Amen. So tuloy natin, balik tayo dun sa Matthew 20, verse 8 tayo. So when evening had come, the owner of the vineyard said to the steward, call the laborers and give them their wages beginning with the last to the first. And ito na, dito na tayo, verse 9. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. Uy! So habang siguro nakatayo lahat ng mga manggagawa doon, nakapila na sila. Naalala ko nung nagtrabaho ko sa MMDA nung sumweldo kami doon, grabe ang sweldo nun sa amin sa MMDA. Ang haba ng pila. Sumweldo ko doon after 4 months. Mga nasa gobyerno, siguro sana hindi na po ganun ngayon 4 months bago kami sumweldo. Tapos wala sa envelope, bibilangin sa'yo lahat, isa-isa. Tapos yung mga barya hindi na binibigay sa amin.
Magrereklamo ako dapat. Sabi, wag po kayo magreklamo. Naku, mapapasama po kayo. Sabi ko, pag naipon yung mga barya, saan pa pupunta yun? Source ng corruption din yun. Anyway, so siguro gaya namin, nakapila kami, nintay namin yung sweldo namin. Sila, nakita nila yung actually the last group, nakita nila. 1 oras lang nagtrabaho to, nagsimula ng 5 p.m. until 6 p.m., pero natanggap nila, they each received a denarius. Nakita ito lalo ng first group. Yung first group po, anong oras sila nagsimula, church? 6 a.m. until 6 p.m. So, how many hours was that? 12 hours. So, binibilang nila, naku, 5 to 6, 1 denary. So, matatanggap natin each. Siguro kausap ng isa sa mga leader doon, tigto 12 denaries tayo. Isip nila. Sundan natin ang kwento. But when the first group came, they supposed that they would receive more. Bakit kaya ganito naisip nila? Kasi nakita nila sumweldo yung last group eh. Sa pagtatrabaho nila, once again, 1 hour pero 1 denaryo ang kanila natanggap. And they likewise received each a denarius. So, parehas lang silang tinanggap. Now, ano pong reaksyon ng mga nasa first group? And verse 11, still with Matthew 20. And when they had received it, ano yung it dito, yung 1 denary? They complained against the landowner. Anong sabi nila sa landowner? These last men have worked only 1 hour. So lumalabas na dito yung may pagkaano sila, no? Yung kanilang entitlement issue. Matagal na kaming nagtatrabaho ah. Siguro nag-iiba na rin yung, di ba? Pag yung mga tao naiinis, no, tumataas yung pitch. These last men have worked only, talagang particular sila. Kasi sila pa lang na may tumanggap ng sweldo eh. 1 hour, and you made them equal to us. Parang minsan, ano? May mga gantong entitled na tao. Ang tagal na namin dito ha. Kanina pa kami dito, tas pares na kami natatanggapin ito. Lord, ang tagal na namin sa simbahan. Ito kadarating lang gumaling sa sakit. Samantalang kami, ang tagal na namin may sakit, hindi mo kami pinapagaling. Entitlement yun eh. Alam niyo kung ba't po gumaling kagad to? That's grace. Hindi mo pwedeng questionin yun eh. Ang tagal na namin dito, Lord. Pero same thing happened. Who have borne the burden and the heat of the day. Kami, 12 oras. Actually, hindi naman siguro 12 oras sila nakababad sa araw. Pagdating nung 6:00, eh, gumagabi na yun eh. So, minsan talagang exaggerated na lang ang tao, no? Pag feeling nila na isahan sila. Balikan natin yung verse 2 kanina. Naalala natin, bakit 1 denary po yung binigay sa kanila? Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. So, ibig sabihin, umpisa pa lang hindi po nagkulang yung landowner. Because meron silang agreement. Ito po mga taong ito, itong mga manggagawang ito, I suppose, hindi po sila basta-basta pumayag na magtrabaho without the contract. And without the amount ng kanilang pagtatrabahuhan. Kaya nga, they agreed eh. The landowner agreed with the laborers for a denarius a day. Then, doon pa lang sila na-send out doon sa vineyard. So, ibig sabihin siguro, nung umpisa pa lang, hindi nila binigyan ng pagkakataon itong landowner na pagtiwalaan nila yung puso nilang ng landowner. Mas maganda sana wala na lang amount. Pero hindi eh. Sabi nung mga taong ito, the first group, hindi. Dapat may amount tayo. That's being legalistic. I believe. So bago sila i-sent out sa vineyard, nagkaroon muna ng agreement. So this was the last group. Now, true to think about, the first hour group is a type of those believers who are under the old law-keeping covenant. So sila po isumusunod laang sa Diyos dahil may utos. Now, naalala niyo po yung kwentuhan natin last Thursday sa ating Bible study? Paano kung wala ng utos? Pagwawalahan na ba? So sila po, kaya sila nagiging masunurin laang because merong utos. Pero yung last group, na kung saan sila po yung unang tinawag ng landowner, they were a type of those believers who were under the new covenant of pure grace. Why? Because wala silang hiningin kontrata at kinilala nila ang kanilang sarili na wala nga tumatanggap sa amin. Very grateful sila. And yet, nagtrabaho po sila doon. At sa totoo lang,
Yung 12 hours na dapat tinrabaho nila for just 1 hour, talaga pong biyaya yun. Isipin mo, isang oras, sandaling oras lang yun eh. Tayo po, I believe, marami po sa atin dito. Biyaya po ito. Yung iba talagang pagod sa traffic, pagod nagtatrabaho, pero kailangan po nilang buuin yung araw na yun para matanggap yung 700 pesos. Pero tayo po, kayo mga kapatid, nararanasan niyo po ito. Minsan nasa bahay lang kayo, pero dumarating ang pagpapalat biyaya sa inyo. That's grace. Pero minsan dumarating pa, palakpakan natin ang panahon. Pero minsan dumarating pa yung panahon, magre-reklamo pa tayo, pero sobrang blessed po tayo, church. Yung 700 ng iba, sa inyo 7,000. You are so blessed. Kaya nakikita ko, wala nang dahilan po talagang magreklamo pa tayo eh. Dahil nasa bahay ka lang, libre pa luto ni nanay, hindi ka na nagbabayad ng kuryente, nandun ka lang sa computer, maya-maya meron ka ng 7,000. Di ba? Blessing yun. Alam mo bakit ganyan po kung bakit ganon? Kasi nakikita natin kapag grateful po kayo lalo, nakikita nyo sarili mo, Lord, wala naman po talaga akong kakayahan. Ikaw ang may kakayahan. Kung bakit ako ay talagang excited pag meron akong mga nakakausap ng mga, anbawa nagkakaroon kaming reunion, nakikita kami ng mga kaibigan ko, pag tinatanong nila ako, oh bro, mukhang napakaswerte mo. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa swerte. Bakit? Malas yun eh. Hindi ko sinasabing swerte. This is a blessing. Sabi ko, biyaya talaga na pa. Actually, hindi siya blessing. It's a favor from God. Pag sinabi natin kasing blessing, mababaw yun eh. Pag sinabi natin favor, wala kang iniambag. Kusang dumarating. Hindi po nakabase sa iyong kabutihan, kundi nakabase sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Matthew 20 verse 7, they said to him, because no one hired us, ito yung last group, he said to them, you also go into the vineyard and whatever is right, you will receive. So wala silang, no questions asked. They just, the last group, they just believed the landowner. Kung anong sinabi niya, sige, pangahawakan namin. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga nagtiwala sa kanila. Kumbaga, wala namang mawawala sa amin. Hindi, sige. Ganon din po tayo eh. Sa mga panahon na uncertain po tayo, wala ka namang magagawa kahit mag-alala po kayo, mag-worry kayo. Hindi naman dadami pera natin eh. Basta paniwalaan lang natin, Lord, kahit po uncertain ang pagkakataong ito, alam kong hindi mo kami pababayaan. And by the way, good news church. Naalala ko nung tumaas ang presyo ng petrolyo, dami nagreklamo. Pero this coming Tuesday, malaki po ang rollback. Diba? Blessing. Blessing sa Panginoon, diba? Paano yung mga nagreklamo nung araw? Siguro, tikom na yung mga bibig ngayon. Diba? Minsan, ang bilis ng pagpupuyos ng dami ng mga tao, pero you have to see the blessing and the favor of God. So, whatever is right, sabi ng landowner sa kanila, you will receive. And they received. Actually, hindi lang siya right. Undeserved favor nga po iyon. Pero sa mata ng Diyos, ito ang manararapat sa inyo. Wow. Amen. Lalagpas na ako. And then, dito tayo sa verse 12. Ito yung mga reklamo ng first group. But, sumagot dito yung landowner. He answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Di ba, in verse 2 kanina, nag-agree naman po sila. Verse 14, still with Matthew chapter 20. Take what is yours and go your way. I wish to give you this last man, the same as to you. Verse 15. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is it I evil because I am good? Alam niyo po yung word na evil eye or I evil in Hebrew language, I is evil. Sa Tagalog po, ibig sabihin, kuripot ka. Nagagalit ba kayo dahil kuripot kayo dahil ako'y galante? Ibig sabihin ng landowner dito eh. Kaya po yung evil eye sa mga Hudyo, ang ibig lang sabihin doon, kuripot, ganid. Muli po sabi ng landowner, is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is it your I evil? Dahil lang basta kuripot ka. Dahil ako'y good, dahil ako'y galante, kaya sila nagagalit. So yun ang sabi ng landowner. Verse 16. So the last will be first. Yun pala yun.
And the first, last. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. So kapag tayo po, umasa lang tayo sa Diyos, believing na wala tayong ambag, bagaman tayo pong pinakahuli, alam niyo, kumikilos po ang Panginoon sa the last, the least, and the lost. Kapag kinilala mo sarili mo, talagang wala akong kapag-asa kung wala ang Diyos. Kasama po kayo dun sa the last, the least, and the lost. Kabaligtaran ng mundong ito, no? Ang mundong ito, finiflex po yung kanyang kakayahan. Laging pinapakita kanyang kakayahan. Pero sa Diyos, the more po pinapakita mo, Lord, I am nothing without you. Now, you belong to the last group. And the last will be the first. Grabe, itinataas tayo ng Panginoon. Dahil tayo pinagpapakumbaba sa kanyang biyaya. And the first last. So itong mga nasa una kanina, inilalagay sa dulo. Wala naman naging problema doon sa gitna eh. Kasi mukhang hindi naman po sila nagreklamo. Wala tayong nabasa sa kwento. Going back to our question, how will you demonstrate your love for God by obeying His commands or by honoring Him? Tayo po, bilang mga nasa biyaya, hindi lang tayo nag-obey, but we honor. We honor. We do extra mile for Jesus, for our God, believing that He knows what's best for us. Kasi ang problema lang ng first group, humingi pa sila ng kontrata. They did not give a chance itong sa landowner na ipakita yung kanyang pagiging galante yung puso niya. Hindi eh. Para bang hindi sila nagkasya, hindi kami magtatrabaho kung wala tayong kontrata. Dapat 1 denarius sa maghapong ito. Pero siguro kung pinabayaan lang nila yung landowner at wala ng kontrata, I'm so sure mas malaki pa yun. Solution. Obedience is enforced by a commandment, but honor is always by personal choice and deep respect in regards to the pursuit of higher goals. Amen. So tayo po mga nasa biyaya, we do not just obey God, but we honor Him with our talents and skills. Amen, church? Kaya po ako, I would like to give honor sa ating mga musicians, ating mga volunteers. Mga kapatid, hindi lamang po kayo nag-obey sa Panginoon. You are giving Him honor sa inyong napakaganda, excellenting paglilingkod sa Panginoon through our church. Maraming salamat po sa inyo. Matthew 20 verse 16. Dito na tayo. For many are called but few chosen. Sinasabi ng iba, mga tagapagturo, this is about salvation. It is not. Ito po about rewards. For many are called but few chosen. Marami pong tinawag. Mababasa natin dito sa kasaysayan. Sinasabi ng iba, konti lamang daw po ang pinili ng Diyos. Hindi, namaligtas, hindi po. Napansin niyo po doon sa kwento, yung groupings ng Panginoon, lahat ng tao, pero lahat po yun, tinawag, inimbitahan. Now, nasa sa atin po kung paano tayo magre-respond. So this is not about salvation. It's all about giving rewards lang. Pero kung papaniwalaan natin ang puso ng Diyos na nag-uumapaw sa pagmamahal at pagpapala, pag pinagbigyan natin ng Diyos, hindi ka magiging legalistic about it. Mararanasan mo ang overflowing blessings and provisions mula sa Diyos. For many are called, lahat po tinawag eh. But few chosen. Pinili po nilang lasapin ang puso at ang pagiging galante ng Diyos. Hindi na sila nagtanong, Lord, maglilingkod kami sa iyo, pero dapat, magbibigay ka ng mga pero Lord, dapat gusto ko, ganito, ganyan. Hindi po. Pag tayo ito'y tinawag ng Panginoon, pagtiwalaan natin. Amen? Amen. So, ibig sabihin, tayo po ay siguradong hindi mapapahamak kapag tayo po'y sumunod sa Diyos. At hindi na tayo nagbibigay ng mga dahilan sa Panginoon o kaya mga, anong tawag doon? Ito yung aking Lord, anong tawag doon sa salitang iyon? Kondisyon. Lord, sige, maglilingkod ako sa iyo, pero ito yung kondisyon ko. Hindi na. Basta sinasabi, Lord, tinawag mo ako. Naniniwala ko, you know what's best for me. At hindi lang ako basta susunod sa iyo. Paparangal lang kita sa aking paglilingkod. Nakita niyo yung difference, church? Amen? At yun po yung nakikita ko sa ating mga manggagawa sa church. Now, once again, the 5 groups of laborers in the vineyard. The 6 a.m. or the first hour group. Ito po yung napunta sa huli. The 9 a.m. or the third hour group. The 12 noon or the 6th hour group. The 3 p.m. or the 9th hour group. And of course, tayo to the 5 p.m. or the 11th hour group. 2 Peter chapter 1 verse 3.
His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Church, God already provided you the things that pertain to life and godliness. Wala na pong kulang ang Diyos para sa atin. All you have to do, paano tayong tatalima, paano tayo magre-respond sa Kanyang paanyaya sa atin. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Napakasarap po na pag sinabi natin sa Panginoon, I pray na pag sinabi niyo sa Panginoon, Lord, this is my yes. Panghawakan po natin ating yes na yun. At wag po kayong mag-alala kapag kayo po naglingkod sa Panginoon, hindi po kayo malulugi. Naalala ko nung ako po ay nasa isang church namin. Ako po ay nagsilbing gitarista doon. For how many years? Naalala ko nung araw po sinasabi na walang gitarista. Halos every Sunday ako nagigitara pero hindi ko siya nakitang, uy, lugi ako, ba't ako na naman? Hindi po eh. Nakita ko siya as may benefit kasi lalo ako natututo at nagagamit ko pa sa labas. So talaga nakita ko yung paglilingkod na yon. Para bang sa halos linggo-linggo ginagawa ko. Ganyan din sabi ko kay Abes eh. Sabi niya, Daddy, nung bata-bata pa siya, Daddy, ako lagi, hindi ako napapahinga. Anak, pag nagpahinga ka, mas mahirap siya. Mas maganda may ginagawa tayo. Sabi niya, na-realize, oo nga no. Pero sabi ko, di ba? Kung hindi ka nagsimulang tumugtog sa church, hindi ka matututong mag-areglo. At ngayon po, professionally, nag-aareglo na si Abes. So, ibig sabihin, lahat po ng mga, alam niyo ba, lahat po ng ginagawa natin, nagsisimula sa church. Yung pinakamauhusay na singers ang galing sa church. Pinakamauhusay na accountant sa church. Pinakamauhusay na speakers galing sa church. Pinakamauhusay sa media galing sa church. Tapos gagamitin mo lang sa labas. Amen? Nagsimula po lahat sa church. Dito tayo hinuhulma ng Panginoon. At kapag tayo po'y tinawag ng Panginoon, huwag kayong magbigay ng mga kondisyon natin sa Diyos. Wala nang kontrata. Paniwalaan natin. He knows what's best for you. Amen. Now, iwan ko po ito sa inyo. All of us, laborers, were called by God, the landowner, but He chooses those few who allowed Him and gave Him the opportunity to show the goodness of His heart. So, paano tayo magre-respond sa Kanya? Lord, paano? Pag kayo po'y tinawag, parang feeling mo napaka-uncertain po itong pagkatawag sa inyo, but no. Sabi mo na sa Panginoon, Lord, I trust you. You know what's best for me. At nilagay mo ako dito for my benefit. Hindi kayo malulugi. Nung ako po'y tumutugtog lagi sa church doon, hindi ko sinabing, ba't na naman ako? Lugi na naman. Hindi po ako lugi. At ako po'y halos linggo-linggo tumutugtog doon. Example lang po ito. Kung kayo po'y tinatawag ng Panginoon sa gawain niya, wala pong lugi dito. Magpapala pa. At ang layunin po natin kung ba't ko po kayo in-encourage, because Jesus is risen, mas dalayan ko po as a church, mas lalo pa pong lumawig yung ating gawain. Hindi lang tayo passive bilang member. Dalayan ko po na tayo rin po ay humayo, magdala pa ng maraming kaluluwa, ibahagi po natin si Kristo through your gifts and talents. Amen, church? Maraming salamat po sa mga tumalima. Welcome sa bagong adventure ng ating buhay with Jesus. Amen? Amen. So this is trusting God in uncertain times. Hindi po kayo mapapahama. So before I pray for you, church, gusto ko muna kausapin ang ating mga bagong mga kaibigan, nanonood, mga kababayan. Kung gusto niyo pong magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo at maranasan po ang kanyang nananaganang biyaya at pag-ibig. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. All you have to do, magpipray po ako, pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi. At buksan din po inyong mga puso, paniwalaan that Jesus is risen. Siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. And you shall be saved. Pwede po ba yun? So, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Hiwalay sa inyo, wala akong magagawa. Dahil wala po akong kapangyarihan na iligtas ang buhay na ito. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako at nananampalataya ako sa inyo. Na sa inyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay muling binuhay
ng Ama mula sa kamatayan. Bilang patutuo at patunay na ako ay matuwid na sa harapan mo, O Diyos. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Salamat na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, welcome to the family of God. Tayo po'y magkapatid sa Panginoon. Ang kinin mo ang napakayamang kaloob sa iyo ng Diyos. Amen. Welcome to the family of God. Tayo po tayo. And then, let's join the praise and worship team. Tayo po muna imawit before I pray for you. Amen. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. And to you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. One last time, church. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all And things. to you are all things. You deserve the glory. Amen. Church, napakabuti ng Diyos. At sa umaga pong ito, dalayan ko po na nagbigay po ng encouragement sa inyo ng kalinawan ang ating mga pinag-usapan. That indeed, God is using the little things to confound the mighty. The more po na kinikilala natin ating mga sarili, na wala po tayong kakayahan apart from Him. Hindi po kayo pagkukulangin ng Diyos. Pero, kung patuloy niyo pong finiflex sa inyong kakayahan, patuloy po kayo nakikipaglaban sa buhay na ito, sabi ng Diyos, hindi siya makikialam. Pero kapag sinabi mo, Lord, kayong bahala, doon pa lamang po, binibigyan siya ng karapatan na pagyamanin ang ating buhay at pamumuhay. So ngayon po, sa pagkakataong ito, mainam po gaya ng sinabi ni Apostol Pedro kanina, Panginoon, wala na kaming pupuntahan. Lahat ay para sa iyo na. Maganda po dumating tayo sa ganung estado ng buhay. And then sabi ng Panginoon sa kanya, you will receive 100-fold and inherit eternal life. So church, I pray at sa mga nanonood po sa atin online, dalahin ko po na idalahin din po natin at dalhin tayo ng ating mga sarili sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos. Sa kilalanin po na sadyang wala po talaga tayong kakayahan. At kung gusto niyo po maranasan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, kilalanin po natin na lahat ng ating tinatamasa ay biyaya na galing sa Diyos. And I would like to pray for you. Aba, salamat po sa mensaheng binigay mo sa amin sa umagang ito. Salamat dahil pinapaalam mo sa amin na sadyang wala po kami talagang ambag sa buhay na ito. Lahat na aming tinatamasa ay pawang biyaya at biyaya po lamang na nagmumula sa inyo. And Lord, the more po namin kinikilala ang katotohanan ito. O Diyos, bagaman kami po'y nahuhuli, kami po'y inuuna mo. Pero Panginoon, sa totoo lang, napapagyaman po aming mga isipan at aming kaluluwa. Na kapag kinikilala po namin ang sarili namin ng mga pinagpala ng iyong biyaya, gumagaan, Panginoon, ang aming pang-araw-araw na buhay at pamumuhay. Kaya church, and even to those who are watching online, buksan po natin ating mga labi at ating mga puso. Sabihin natin sa Diyos, yung mga problema po ninyo, huwag kayong magpapasan, ibigin natin lahat sa Kanya. And tell, Abba, Lord, you are in charge of this all. Sabihin natin, lahat, Lord, ng ito, you are in charge of it all, Lord. Wala akong gagawin. I will just trust you. Your good heart, Lord. Your loving heart, I will just trust you. Sabihin po natin sa Panginoon yan. Aba, naririnig niyo po ang labi, ang mga binibigkas sa mga labi ng iyong mga anak. Ang nilalaman na kanilang mga puso. Ganyan din po yun yung mga kasama namin online.
Marahil kung bakit po sila nasasadlak sa kahirapan ng buhay natin, it's because, Lord, may porsyento pa po na kanilang buhay ang kinikilala nila na iniaambag nila kung bakit sila nagtatagumpay sa buhay nito. But Lord, in the name of Jesus, I pray, sa pamagitan po ng iyong biyaya, gamitin niyo po yung mensaheng ito na makita po namin, kapag lagi mong inuuna ang iyong sarili, mahuhuli ka. Pero kapag inuuna po namin kayo, O Diyos, bagaman kami po nasa huli, iuuna mo kami, O Diyos. Salamat po. Dahil pinapadali mo ang lahat ng bagay para sa amin. Because you love us so much. You know what's best for us. And you want what's best for us. Kaya Panginoon, buong puso po namin ibinibigay sa inyo aming mga sarili. Kayo na po ang masunod. At dahil Panginoon, kayo po yung marapat na papurihan at mga kamangha-mangha po ang ginagawa mo sa aming mga buhay. O Diyos, tinuturuan mo ang aming mga puso na hindi lang basta sumunod sa iyong salita, bagkus parangalan kayo bilang nagsasalita at nagbibigay ng kanyang mga pangako. Lord, we honor you sa iyong mga ginagawa because kayo po itapat sa iyong mga pangako. Salamat, O Diyos. Dahil nilalagpasan mo, Panginoon, aming mga expectations. Thank you so much. Church, sa pagkakataong ito, pasalamatan na po natin ang Diyos dahil He already provided you the solutions and the answers sa inyong mga problema. Aba, ngayon pa lang, we thank you so much. Believing that you already provided for us the solutions and the provisions. Jesus has done to us on the cross. As we have said, Lord, you have provided for us all the things that pertain to life and godliness. So Lord, narito po kami. As recipients, we receive all these blessings and favors. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Abba. And this we pray in Jesus' name. Amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.